Ayan, marami nitong nagtanong kung ano ba yung recipe ng ating coating dito at yung ating palaman. Kaya ulitin natin itong i-upload mga ga kasi sinipag naman tayo at basta ito yung gagawin ko ay may naalala ako eh. So ito na, napakasimple lang po talaga yung timpla natin dito. Uunahin natin gagawin yung ating palaman. Dito sa ating mixing bowl, ilagay yung harina, asukal at cocoa powder. Kailangan talaga sa ating cocoa powder ay yung maganda talaga yung quality yung gagamitin natin. At ito yung gamit ko ng ating cocoa powder na kahit kaunti lang naman yung nilagay natin dito ay lasang-lasa na talaga yung chocolate ng ating palaman. At haluin at dito lagyan na natin ng tubig at margarine. At masahin lang natin ito ng mabuti hanggang sa magkaroon tayo dito na parang dough. Masahin lang talaga natin mga ga hanggang sa maging ganito. At pagkatapos ay iset aside lang muna natin. So ngayon ay gagawa naman tayo ng ating chocolate dough. Dito sa ating mixing bowl ay pagsamasamahin lang natin yung mga ingredients at sukat na sa ating video screen lang. Sa ating harina ay pwedeng gumamit ng all-purpose flour at dito sa ating tubig ay pwede talagang gumamit ng evaporated milk. Pag evaporated milk yung gagamitin ninyo ay siyempre malambot na yung ating pinaka-dough kaya hindi na pwede or pwede na hindi na tayo maglagay dito ng mantika. At dito naman sa margarine ay pwede talagang gumamit ng shortening. Pwedeng butter, pwedeng paghaluin or pagsamahin yung margarine at saka yung shortening. At dito na pag sa dough roller machine kayo dito magmamasa or magpapasada ay kailangan ay tunawin lang talaga natin yung mga dry ingredients bago natin lagyan ng harina. At nang sa ganun ay hindi din magaspang yung ating pinaka-dough. Kung wala naman kayong mga machine na pwede ditong magpakinis, ay pwede naman na masahin ninyo ito ng mano-mano. Basta siguraduhin nyo lang po na mapakinis ninyo ng mabuti yung ating dough. At itong aking dough mga ga ay pinadaan ko ito sa dough roller machine at diretso ko na ito pinutol. Pagkatapos putulin ay pigurahin ng pabilog at pagkatapos pigurahin ay i-rest lang ng mga 20 minutes bago natin laparin na lagyan ng palaman. At dito ay ito'y optional lang naman. Pwede nang magdagdag dito ng cheese sa loob na pangpalaman natin. Pwede ding hindi na. At ganito lang tayo magbalot. At ulit-ulitin lang natin ito hanggang sa ito'y matapos. At sa pagsalansa natin dito ay yung pinagdugtungan ng ating dough ay yun po yung ating ipailalim. At yung ating mga plancha ay banyahan lang natin yan ng margarine or di kaya shortening. At palsahin lang natin ito ng 2 hanggang 3 oras hanggang sa mag 70% yung alsa ng ating dough bago natin prituhin. At ito na, ulitin natin itong isingit. Marami kasing nagtatanong sa atin kung ano ba yung buran ng gamit natin na bread improver. Ito lang naman yung kadalasan ko mga na ginagamit kasi ito lang naman yung mga available sa aming supplier. At ito na, lutuin na natin yung ating donuts. Pinaalsa ko lang ito ng 2 oras at kalahati. Kasi depende din ho yan yung pagpaalsa natin sa ating room temperature. Basta bantayan lang natin na hindi lang ito ma-overproofing. At huwag din natin itong lutuin na alanganin pa sa alsa. Basta makikita lang natin na nagdouble na yung sizes niya na nasa 60 to 70% ay okay na ho yan. Pwede nang prituhin sa mainit na mantika at katamtaman lang yung apoy ng ating kalan dito. At madali lang naman itong lutuin. At yung gamit ko dito na mantika ay yung ordinary lang. At kahit na ito'y mainit pa, ay pwede na natin itong lagyan ng coating. O ito na po yung ating pang-coat dito mga ga. Ito lang naman yung ating mga ingredients. Pagsamasamahin lang natin yung powdered milk, powdered sugar, at saka yung cocoa powder. At ang gamit ko dito na cocoa powder, mga palangga dito sa ating pang-coating ay yung ordinary lang. Ngayong mura lang po talaga yung kanyang kilo. Nasa 80 pesos lang nito yung per kilo. At pag napapansin natin na parang hindi na talaga kakapit dito yung ating pang-coating dito sa ating pinaka-donuts, ay pwede na basain lang natin ito ng condensed milk or di kaya yung margarine para kakapit lang dito yung ginawa nating pang-coat. At hanggang dito lang po tayo mga ga. Salamat!